So good morning guys. Ngayon meron tayong gagawin na bagong design. Oil painting portrait. Step by step kung paano ko siya gagawin. Pwede gumamit ng painting or kaya yung this one. I use paint thinner for thinning. So we're gonna mix. Kapag gagamit kayo ng wash ninyo, yung pang first base nyo na kulay, ay lagay nyo sa bottle. Yung ganito. Ayan. Pwede siyang ma-preserve. Lagyan nyo lang siya ng takip. Ito, ginamitan ko lang siya ng Nescafe. Glass. Kung meron kayo mas magandang glass na ganito, hindi mas makakabuti. Pwede siyang takpan. Pwede nyo pa siyang gamitin ulit sa next na painting session niyo. At isilbiyan siya. Ayan. Huwag nyo lang babasagin. Pwede rin plastic siguro. Pero ayos sa glass para mas makita yung loob. Mas clear yung kulay niya. Ayan. Sa'yo sa mga tips ko guys. Kapag natapos na natin yung first step, yung pagpipaint ng ground natin using yung burnt umber color, using yung wash technique, saka tayo mag-proceed or saka tayo mag-start mag-sketch. So, excited na ako. Hopefully, maging excited kayo. So, start na tayo. Kailangan nating patuyin yung ating canvas and pwede natin simulan yung ating sketching. So, stay tuned. So guys, ito na yung na-tin natin na thinner na mayroong mix na burnt umber color. Yan siya. Para siyang kape. Ayan o. Ayan. Ang purpose ito, kaya tinitin natin para i-brush natin siya sa canvas natin na mabilis at hindi siya masyadong makapal or maitim at hindi siya talagang puting-puti yung canvas natin. Ginagawa natin yun para mas ma-emphasize natin lalo na pag nag-paint natin, start na tayo ng painting yung sa mga lighting ng mukha lalo na kapag portrait. So ito siya. Yun na. Masarap to. Joke lang. Huwag niyong iinumin to para siyang kape. Ayan o. Pero masangsang yung amoy. Sa mga nagpipaint naman, sa mga gustong matuto, mag-paint kung meron kayong allergy dito sa amoy, pwede kayong gumamit ng acrylic, yung water-based lang. Maraming iba na ayaw mag-paint ng oil kasi dahil nga sa amoy. Kung may tips lang sa inyo guys, kung gusto nyo mag-paint sa hobby lang din naman, maybe you can use acrylic. Mas comfortable ako na gamitin yung wala naman akong allergy sa amoy ng thinner or ng turpentine. So, huwag yung susubukan to. Ako lang gagawin ito. Joke lang. So, tagay tayo. Biro lang. So, kung may allergy kayo yan, gumamit ng ito. Hindi lang sa COVID. Pwede lang sa pagpipaint. Pwede nyo rin gamitin to. Yan, pwede nyo gamitin to. Like that. Habang nagpipaint kayo. So, ito yung original na picture niya. Black and white yung pinadala ng client natin. Gagawin natin siyang colored. And ito na nga siya. So, ginawa natin ng grid sa Photoshop para mas magawa natin siya ng mas maganda. Ayan. Next step guys na gagawin natin is lalagyan natin siya ng grid. Para makuha natin yung tamang sizes ng grid, kailangan muna natin makuha yung gitna ng ating canvas. Pagkuha ng center nun by using this yung ating measurement tool. So, kailangan lang nating sukatin yung na ito. So, meron siyang 20 inch na size. Kunin natin yung gitna. Corner to corner. So, She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. I lay low with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Can I give you all of my love till we dance the night away? Can I give you all of my love till we dance the night away?
Missing the fights, I don't care if I'm right. Let's just buy a bit more time. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning light. Can I give you all of my love till we dance the night? Yung next na gagawin nating step dito is yung pag-paint na ng wash, modern step ng pag-oil painting. Tulad nung ginamit natin sa background, ito yung burnt umber, malabnaw yung mix natin ng texture ng thinner o kaya turpentine. Ang kahalagahan nun is tumabuild pa rin yung paint, yung ating portrait na hindi ganun ka-detalyado pero makikita natin yung image niya na parang sketch pa din siya. Parang sepia na dating na wala pang kulay. Mag-start na tayo para makita nyo kung paano siya gagawin. So, mag-start na tayo, guys. Mag-start na pala ako. Kaya na pa ako eh. Hindi pa ako nag-start eh. Hindi ka ba? Hindi pa ako nagagaligod. Start na tayo. So, medyo mahirap to gawin kasi hindi siya detailed eh. Medyo old picture niya na to. Pero gusto nung client natin na ma-preserve para makita niya yung medyo bata-bata pa siya dito. Kailangan lang natin siyang yahin. Ganito rin dapat ang kalabasan ng kanyang portrait painting. So, ang kailangan natin gawin dito, yung wash effect pa rin. Parang ganito lang eh. Medyo malabnaw. Malabnaw yung pagkakamix ko. So, kapag ganito na malabnaw, siguro pwede natin siyang dagdagan ng mix ng painting natin. Later on. Medyo malabnaw yung pagkakamix ko. So, dadagdagan, purpose lang naman ito para kang nag-sketch eh. Hindi pa natin kailangan na mabilisin lang natin siyang gagawin. So, dinagdagan ko na yung kanyang kulay para medyo tumingkad. Pag gumagawa ka ng ganito, hindi kailangan matakot ka. Pwede pa naman natin siyang i-edit later on habang nagpipaint tayo. So, instead na parang gumamit tayo ng pencil na pang sketch, magandang ganito na yung pang sketch natin. So, part ng painting process. So, guys, kung ka pa subscribe, aspiring artist, mahilig ka rin mag-paint or hobby mo lang siya, mag-subscribe ka din sa aking channel para dumami tayo. Mga kaibigan or mga kakilala or mga meron kang kapatid na gusto rin matuto mag-paint para mag-paint tayo. Dumami yung mga artist. Huwag kayo matatakot kung halimbawa nag-start kayo ng ganito. Hindi naman kailangang i-detail pa. Importante lang dito magkaroon tayo ng foundation. Ginagawa din siya ng foundation. Kasi kapag nag-paint na tayo, mas matatakpan naman to, matatabunan. So, okay na. Ang kagandahan kasi dito, guys, pag maganda yung ground natin, pwede natin itong burahin. Pwede natin siyang burahin using tissue paper. Itong background natin na to. Pag nilagyan ko to ng thinner, ginanong ko siya, puputi uli yan. Kahit hindi natin siya i-paint. Ito nga, hindi siya nabubura kasi walang thinner. So, pero kapag nag-erase ako, gusto ko mayroong mga makuha yung lighting dito sa part na to. Nilagyan ko lang to ng turpentine o kaya thinner. Mabubura itong background natin. So, babalik sa dating kulay na puti. Kasi maganda yung ground natin. Hindi siya canvas pero nabili ko lang to sa bookstore. And nasubukan ko yung mag-paint dito pero nakita ko na maganda yung kinalabasan. Maganda siya mag-edit or mag-erase ng ating mga parts na hindi natin gusto. Hindi siya mahirap burahin. Unlike minsan kasi sa canvas, medyo pag nagpipaint ako, mas medyo kailangan siyang tanggalin. Mahirap siyang burahin minsan pag sa canvas. Unlike dito medyo siguro yung ginamit na dito yung oil ground na tinatawag. Kaya maganda siya. So guys, yun. Since natapos na natin yung step natin sa paggawa ng kulay, na outline na natin. So pang-limang step natin, ito na yung paglalagay natin ng kulay sa ating portrait, sa ating underpainting. Malapit na doon sa finishing design natin dito sa portrait. So bari ganito yung magiging kalalabasan ng kulay niya, dapat ganito.